Magandang araw at gabi sa lahat. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Arman. Narito ako upang ibahagi sa inyo ang aking karanasan na naganap sa Bukidnon noong 1972. Nasa 21 taong gulang ako na mangyari ito. Sa mga panahong ito, tanging ang aking kakambal na babae at ako na lamang ang nananatili sa aming tahanan, sapagkat pumanaw na ang aming mga magulang sa isang malagim na aksidente, kung saan ang sinasakyan nilang jeep ay nabangga sa isang malaking puno. Sa dami ng pasahero, 2 lamang ang nakaligtas. Subalit, ikinalulungkot na pareho na silang hindi makakalakad dahil sa pagkabali ng kanilang mga paa. Hindi na rin kami nagpatuloy sa aming pag-aaral sa kolehiyo, sapagkat kami na ang namamahala sa kanilang naiwang negosyo na isang 5 ektaryang lupa kung saan sila ay nag-aalaga ng mga manok, baka at kambing. Isang hapon, nang pauwi ako galing sa palengke, napansin kong bigla akong nakaramdam ng kaba kahit na wala naman akong iniisip na masama. Palagay ko'y tila mayroong mangyayaring hindi ka nais-nais sa araw na ito, o marahil ay may naghihintay na panganib sa akin. Nang ako'y malapit na sa aming bahay, may nakita akong 3 lalaki sa labas. Ang 2 sa kanila ay nagpaikot-ikot sa paligid ng aming tahanan, habang ang isa naman ay tila pilit na binubuksan ang pinto. Nang sinigawan ko ang mga ito, bigla silang napatigil at lumingon sa akin. Dito ko naramdaman ang isang kilabot, sapagkat aking nakilala ang isa sa kanila. Tiyak na siya ang nanliligaw sa aking kapatid na naganap 4 na taon na ang nakalipas. Pero hindi siya sinagot ng aking kapatid at hindi rin ito pinahintulutan ng aming mga magulang, sapagkat kumakalat sa aming baryo at sa Kartignayon na siya ay may lahing aswang. Ito ay nagugat mula sa maraming saksi na nakakita sa kanyang mga magulang na lumalabas sa bahay tuwing kabilugan ng buwan at umuuwi ng madaling araw na walang saplot at may dugo pa sa kanilang mga bibig at mga kamay. Ang masakit pa ay nagbanta siya sa amin na papatayin niya kaming lahat dahil hindi niya matanggap na nabasted siya ng kapatid ko. Kaya kami ng aking ama ay nagtungo sa kanyang kaibigang albularyo sa Kartignayon at ipinaalam na may aswang na nagbanta sa amin. Agad na kinuha ng albularyo ang kanyang matatalas na itak at sama-sama kaming pumunta sa tahanan ng nasabing lalaki. Nang pumasok ang albularyo sa bahay, kami ay nanatili sa labas at nagtago sa talahiban. Makalipas ang ilang sandali, kami ay nakarinig ng mga iyawan mula sa loob ng bahay na tila mayroong nasasaktan. At aming nakita ang lalaking nagbanta sa amin na tumalon mula sa bintana at tumakbo patungo sa gubat. Nang lumabas ang albularyo, labis ang aming pagkabigla, sapagkat ang kanyang kasuotan at itak ay puno ng dugo. Tinanong namin siya kung ano ang naganap dyan sa loob. Siya ay sumagot na pinatay niya ang mga magulang ng lalaki dahil nakita raw niya ang mga ito sa kusina, naabala sa pagkain ng laman ng tao. Bago namin nilisan ng lugar, sinigurado naming sunugin ang bahay. Sa pagbalik ng lalaking ito sa aming lugar, ako ay agad nakaramdam ng matinding pagkabahala, sapagkat alam ko na kami ang kanasadya dito at siya't nagaganti ito dahil kami ang dahilan ng pagkamatay ng kanyang mga magulang. Habang kami ay nagtitigan, ay dahan-dahan rin silang naglakad papalapit sa akin. Dahil dito, ako ay dahan-dahan ring umatras, sapagkat walang kabuluhan kung makipaglaban ako sa kanila. Bukod sa 3 sila, ay hindi rin sila mga ordinaryong tao. Sa kabutihang palad, ako ay nakakita ng isang dipa at matutulis na bagagay sa aking tabi. Nang aking pinulot ito, bigla silang uminto sa kanilang mga akbang. Alam kong sila ay takot dito, sapagkat naalala ko ang sinabi ng albularyo sa akin noon na ang mga aswang
ay natatakot sa bagakay. Dahil kapag sila ay nasugatan nito, ang kanilang mga sugat ay hindi na maghihilom. Bago sila umalis, nag-iwan sila ng mensahe na may halong pagbabanta na ako'y pinayuhan na maganda sa darating na gabi sapagkat sila ay babalik. Nang sila ay umalis, agad akong kumatok sa pinto. Sa pagbukas ng aking kapatid, aking napansin na siya ay kalmado. Tila walang kaalaman na may tao sa labas kanina na nagtangkang pumasok sa aming tahanan. Dahil dito, napagpasyahan kong magtungo kami sa Karatignayon upang bisitahin ang albularyo na kaibigan ng aming ama. Sa aming paglalakbay, nagkaroon ng katanungan ang aking kapatid hingil sa dahilan kung ano ang gagawin namin doon. Nang aking ipahayag sa kanya ang lahat, siya ay nagulat at tila hindi makapaniwala sa aking sinasabi. Sa aming pagdating sa tahanan ng albularyo, ito ay kasabay ng pagdapo ng gabi. Nasaksihan namin siya ay abala sa paninigarilyo sa kanyang mesa. Nang aming siya ay tawagin, bigla siyang napatingin sa amin na may halong pagkabahala at iminungkahi na pumasok muna kami upang magkaroon ng maayos na pag-uusap. Sa aming pagpasok sa kanyang tahanan, siya ay nagtanong hingil sa aming layunin. Nang aking ikwento sa kanya ang lahat, bigla siyang nagulat na tila hindi siya makapaniwala na ang nabanggit kong tao ay muling nagbalik sa aming lugar. Magtatanong sana ako, subalit labis ang aking pagtataka nang siya ay suminya sa akin na wag mo nang magsalita. Bigla siyang tumayo at nagtungo sa bintana na tila may sisilipin. Kaya ako rin ay tumayo at nagtungo sa bintana. At sa aking pagsilip, ako'y biglang kinilabutan sapagkat sa labas ay naroroon ang tatlong lalaki. Sinundan nila pala kami. Subalit sa pagkakataong ito, ang kulay ng kanilang balat ay tila iba na dahil sa labis na pagiging maitim na parang pinahiran ng alkitran. Hindi nagtagal, unti-unti ring nagbago ang kanilang mga muka. Dahan-dahang umaba ang kanilang mga tenga at ngipin at ang kanilang mga buhok ay unti-unting nalalagas. At manglalapit na sana ang mga ito sa amin, subalit hindi nila naituloy dahil may dumating na 10 lalaki na may mga katawan na kulay berde at may dalang mga bangkaw at espada. Agad silang sinugod ng mga ito at walang awang pinagtataga at pinagsaksak hanggang sa sila ay mawalan ng buhay. Ako ay nagulat sa sumunod na nangyari sapagkat ang 10 lalaki ay biglang naglaho na parang bula kasama ang mga aswang. Kaya tinanong ko ang albularyo kung sino ang mga yon. Sumagot siya na ang mga yon ay ang kanyang mga kaibigan na engkanto. Kaya raw nagpunta ang mga yon dito dahil tinawag raw niya ang mga ito gamit ang kanyang orasyon. Maya-maya, napagpasyahan naming magkakapatid na dito muna magpalipas ng gabi dahil sobra ng madilim ang daang patungo sa aming nayon. Kinabukasan, matapos naming ipayag ang aming pasasalamat, kami ay nagpaalam na. Makalipas ang 2 taon, pareho kaming nakapag-asawa ng aking kapatid. Siya ay nabiyayaan ng 3 anak, samantalang ako ay nabiyayaan ng 1 anak lamang. At dito nagtatapos ang aking kwento. Maraming salamat sa pakikinig. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, maaari kayong mag-comment sa baba at mag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat.